Good morning po mga kababayan. Ito na po ang pasabog po. COA nagsalita na. Kinilalang malinis ang pondo ng OBP para sa taong 2024. Nataliwas po sa sinasabi ng mga nang-uusig sa kanya mga kababayan na naglustay daw siya ng milyong-milyong pera. Pero sa COA po, malinis pala ang kanyang pangalan. Ni Singkong Duling, wala po siyang nilustay, mga kababayan. Nataliwas po sa sinasabi ni De Lima na matibay daw ang ebidensya laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Kaya mga kababayan, bago ako mag-react, pakinggan po natin ang ulat ng Net25 News and Information na talagang itong mga auditor ay nagsalita na. Baka sabihin ng iba na bayaran. Grabe naman kayo. Sino bang presidente ngayon? May kapangyarihan ba si Sara Duterte na diktahan ang COA para pagtakpan ang sinasabi niyong pangungurakot niya? Mga kababayan, eto na po, pakinggan niyo po itong balitang ito. Marami pong masusupalpal dito na mga wala po sa aral at wala sa katwiran na laging pagbibintang ang ginagawa nila. Kaya eto na po mga kababayan, pakinggan po natin bago po tayo mag-react. An audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, anya, ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. O mga kababayan, nakita nyo po, wala daw pong mga discrepancy, wala pong mga nakitaang mga anomalya na mga paggasta o paglustay ng pera na binibintang ng mga kalaban ni Sara Duterte. COA na pong nagsabi dyan. Huwag niyong sabihin na bayaran yan. Diba mga kababayan, walang kapangyarihan ang isang Sara Duterte para diktahan ang ahensya ng Commission on Audit. Nataliwas naman sa pahayag ni De Lima na matibay daw ang ebidensya. Saan sila nag-audit mga kababayan? Sino ang gawa ng mga kasong ito? Kundi kayo lang dyan. O ituloy pa natin para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Mamaya po mapapakinggan nyo po ang reaksyon ni De Lima na kailangan na daw maliti si Sara Duterte dahil itong impeachment na ito sangkaterba daw ng mga ebidensya ang ipapakita nila na nagpapatunay na si Sara Duterte ay naglustay ng pera. Kaya ba nilang salungatin ang COA? O mga kababayan, kaya ba nilang pasinungalingan ang sinasabi ng COA na wala silang makitang anomalya sa budget ng OBP?
na hawak ni Sara Duterte? O sige nga. Pagkakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. O mga kababayan, nakita niyo naman, maayos po at talagang malinaw ang pagpapakita ng financial statement ni Sara Duterte na walang makitang anumang mga anomalya na ginasto na napunta sa pangungurakot. Yan po ang pahayag ng COA. Pero itong mga nagsusulong ng impeachment, talagang makikita mo yung pagiging bias nila na talagang yung kanilang misyon sirain po ang pangalan ni Sara Duterte. Bakit? Kasi nga po si Sara Duterte ay malakas na kandidato sa pagkapangulo sa darating na 2028. Itong taon na ito mga kababayan, ilang taon na lang. Ilang taon na lang si BBM. 3 taon na lang mga kababayan. Ilang buwan na lang mula pagkatapos itong taon na ito. 5 buwan, 6 na buwan, 7 buwan. Sige nga po mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi ni De Lima tungkol dito sa issue na ito, na kailangan daw humarap si Sara Duterte sa paglilitis at kailangan matuloy na ito, na hindi daw witch hunt ito, kundi isang patunay na umiiral daw ang pantay na pagtingin ng batas, na hindi gaya sa nangyari sa kanya na mga bogus daw na gawa-gawang mga kaso at mga ebidensya ang binintang sa kanya, kaya nakulong siya ng 7 taon kung hindi ako nagkakamali. Eto na po si De Lima mga kababayan. I-check po natin kung anong mga reaction niya. Check natin mga kababayan BP Sara impeachment. Eto po. Pakinggan natin. De Lima to BP Sara impeachment. Anong masasabi niya dito? Bakit pwede mag-gawin? Ito po yung interview ni De Lima na ayon sa kanya, BP Sara Duterte impeachment has a basis. Witch hunt are cases like mine. Trump up. Ibig sabihin na nagpagkaisahan siya, kaya nakulong yung mga ebidensya, mga bogus at gawa-gawa lamang. Yun daw yung nangyari sa kanya, ang totoong witch hunt. Pero itong kay Sara Duterte, hindi daw kasi may basis daw. Okay, tuloy na natin. Pakinggan po natin si De Lima dito. Ano ba yung reaction niya? For you, for the House of Representatives and the rest of the components? Because as far as the House is concerned, may batayan. Kaya nga in-impeach. Hindi sana final, hindi sana pinirmahan ng more than 1/3 of the members of the House of Representatives yung complaint na yan. Hindi sana nila verify as required by the rules at hindi sana nila transmit yung articles of impeachment kung walang batayan. So witch hunt is out of the question here. You talk about witch hunt kung walang basehan. Pwede paano ito mga kababayan, itong sinasabi ng COA, paano po nila papasinungalingan ito? Meron pa bang ibang COA mga kababayan na magpapatunay na si Sara Duterte ay naglustay talaga ng pera? Ayon sa COA mga kababayan, malinis ang pagkakagawa ng financial statement at wala kang makikitaan na discrepancy na pangungurakot ng kahit 5 duling. Pero sa kanila mga kababayan, dinidiin nila na malakas daw ang ebidensya. Saan kayo kumuha ng ebidensya?
ayon na daw sa mga pumirma na 215 na kongreso sa mga lawmaker na pumirma daw sila daw yung nakapagpatunay. Mga auditor ba kayo? O sige nga, sabihin nyo nga kung mga auditor kayo, saan kayo nag-audit? Magagaling pa kayo sa mga auditor ng COA. Sila yung tinatawag na state auditor. Na sila yung opisyal na talagang nag-audit ng mga transaksyon ng mga budget ng mga opisyal ng gobyerno. O di ba? Ba't kayo tinuturo nyo si Sara Duterte na talagang naglustay ng pera dito sa betrayal of public trust sa sinasabi nyo? O di ba mga kababayan? Kaya makikita nyo yung mission nila dito para mawala si Sara Duterte, para hindi makatakbo sa darating na halalan ng pagkapangulo na ayon sa mga bali-balita malakas na tandem si Bongo or si Marcoleta na ang babangga giba-giba. Nako po mga kababayan, nakikita talaga natin ang tunay na dahilan bakit nila patuloy na sisiraan si Sara Duterte hanggang sa eleksyon, na hindi nila matanggap na si Sara Duterte ay isang frontrunner na nilampaso lahat ng mga grado ng mga survey nila. Tignan nyo, 49% si Sara Duterte. Ikumpara mo dito sa mga kalaban niya, si BBM, bumagsak ng bumagsak. Risa Ontiveros, bagsak din sa survey. Pinglak, Sonsoto. Sino pa? Na mga tatakbong pangulo, wala nang iba. Mananalo ba sila kay Sara Duterte? Hindi. Lalo na ngayon na ginawa nyo kay Tatay Digong. Kinulong nyo nang walang kasalanan. Alam na. Yung siguro dun sa mga ginawa nila sa akin, the past administration, kinasuhan ako na mga trumped up bogus charges. Yun, yung witch hunt, kangaroo hearing. Remember that? The Justice Committee hearing dito sa House of Representatives. Although sinusubukan ko, nakalimutan na yon, especially so that I'm the member now of the House. So yun, ibig sabihin ng witch hunt, walang batayan. Para lang mangharas, para lang i-persecute ka. Yun ang ibig sabihin ng witch hunt, which is far from the very characteristics of this impeachment trial. So sana they avoid mga ganyan mga comments which exhibit their personal biases with respect to the impeachment issues. Thank you. Paano nyo nga pasisinungalingan ito? Itong sinabi ng COA na malinis naman talaga ang pangalan ni Duterte, ni Inday Sara. Paano nyo pagtatakpan ito? Baka sabihin nyo na binayaran ni Sara Duterte. Paano niya babayaran yan? Sige nga po. Paano babayaran ni Sara Duterte yan? Itong COA, paano nyo pagtatakpan ito? Malinis pa lang kanyang pangalan. Sige nga po, mga mahal na Ginang De Lima. Sasabihin nyo, may basihan ito. Paano yung pagtatakpan ang statement ng COA na malinis pala itong pangalan niya? Sige nga po, pinipilit nyo at talagang sinisiraan nyo si Sara Duterte na nilustay ang 125 million ba in 11 days sa sinasabi nyo. Tapos itong 215 na congressman na pumirma daw. Sinabi niya, hindi daw totoo na ito'y witch hunt. Na kung ikukumpara daw sa nangyari sa kanya, yun talaga daw yung gawa-gawang mga ebidensya. Mga kababay, mga bogus daw. Nakulong kasi si Madam ng halos 7 taon. Nakalaya po ito sa panahon ni BBM. Siya pong nagpalaya dito. Ngayon, syempre, si Tatay Digong yung nagpakulong kay Madam. Ngayon, ginagantihan niya itong anak niya na talagang pinagtulungan itong si Sara Duterte na gawan ng mga kasong ito, mga kababayan. Ituloy pa natin.
Of a former administration na po, may Senate resolution urging the return of former President Rodrigo Duterte from ICC detention. Sa tingin ko, political posturing na lang yan kasi wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi yung isang international tribunal, which is the ICC, with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity, at nakuha na nga siya kasi naaresto nga siya legally, validly, ay nandun na sa kanila. Hindi na nila yan pakikinggan kung ano man yung mga sasabihin ng mga domestic authorities nila. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin na pabalikin nyo na. May proseso. Di ba? Meron silang pending application for interim request, interim release. Hintayin siguro nila yung action doon ng ICC, yung pre-trial chamber of the ICC. But itong mga resolution na to, as I said, is just really for political posturing purposes, but would not really have any concrete result. O mga kababayan, paano? Si Marcoleta na nagsabi na wala na itong impeachment. May magagawa ba kayo pag si Marcoleta na ang kumilos dyan? Siya nang nagsabi na itong impeachment na ito ay wala na talaga. Hindi na, kumbaga sa patay, wala na. Hindi na mabubuhay ito. Talagang kayong nagsusulong talaga at ramdam ng taong bayan na gusto nyo talagang mawala si Inday Sara. Di ba mga kababayan? I-comment nyo. Pakinggan natin si Caro Dante Marcoleta dito. Mga kababayan, Marcoleta to BP Sara impeachment. Check natin mga kababayan ha. Kasi taliwas talaga sa paniniwala ng mga ito Talagang gusto nilang malupig si Sara Duterte Ano? O, tignan natin mga kababayan. Ano ba sinasabi ni Marcoleta dito? Mga kababayan ko. Proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte mali ayon kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Pinaghahandaan na ni Senator-elect Rodante Marcoleta ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Para sa Senador, hindi na dapat ituloy ang paglilitis na ani ay lumilikha lang na matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Kung siya raw ang tatanungin, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan pagdebatehan muna kung kailangang ituloy o hindi ang paglilitis. So pagdating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. O mga kababayan, wala palang batas na pagsasaligan itong impeachment na ito. Hindi naman na talaga pwedeng umabot ng 20 Congress itong impeachment na ito kasi sabi nga sa batas, hindi pwedeng makasuhan ng 2 beses ang isang leader ng bansa. Kung hindi ito natapos, tas uulitin mo na naman. Di ba mga kababayan? Kaya sabi ni Marcoleta, wala nang saysay ito. Sanhi lang ito. At magsusulong lang ito ng isang malaking gulo sa bansa. Di ba mga kababayan, na pagtuunan na lang ng importanteng bagay ang mga pansin ng mga leader ng ating bansa.
na mag-focus na lang sa kanilang mga trabaho. Di ba mga kababayan? Sasabihin nila, itong impeachment na ito ay may basehan. Kailangan nang ituloy natin ito. Hindi pwedeng di maituloy. Kaya galit na galit sila kay mga kababayan. Kay Mr. Kilay, si Escudero, na bata daw ni Sara Duterte, na iniipit daw itong kaso na ito. Di ba sasabihin nila, bayaran daw. Kailangan na daw magpalit ng liderato ng Senado. Nakakahiya na daw ang Senado. Itong imahe daw ng Senado, wala na. Yan ang sinasabi ni Subiri. Gusto niyang ipalit si Soto na talagang umabot na ng halos 3 dekada o 30 anyos sa Senado. Anong nangyari? Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo? Di ba? Hindi na kailangan ituloy ang impeachment? Patay ng impeachment? Sige nga po, sasabihin nila, kailangan ituloy ito. Matibay ang ebidensya na nagpapatunay na si Sara ay naglustay ng pera. Betrayal of public trust. Sinira niyang tiwala ng bayan. Mabigat yan na kasalanan. Di ba mga kababayan, yan ang sinasabi nila. O nagsabi ang COA, malinis, transparent, malinaw na malinaw ang statement or financial statement ni Sara Duterte sa mga budget na binigay nyo. Ni Singkong Duling, walang binulsa si Sara sa kanyang sariling bulsa, kundi ginamit ito sa mga proyekto at mabuting paraan para makatulong sa bayan. Yan ang sinasabi ng COA. Paano nyo pasisinungalingan ito? Sasabihin nyo na bayaran ng COA? Sasabihin nyo ganon? Kampi ang COA kay Sara. Paano nyo magagawa yon? Anong kapangyarihan ni Sara Duterte para impluwensyahan ang Commission on Audit? Baka mag-backtrack tayo. Mas corrupt pa kayo kay Sara Duterte. Di ba ganyan kayo? Turo dito, turo doon. Pero ang sarili nyo, di nyo maituro. Tinuturo nyo lang si Sara Duterte para usigin. Sasabihin nyo siya yung makasalanan. Nasaan ang hustisya dito, mga kababayan? Kayo na bang umusga? Ano masasabi nyo dito sa issue na ito? Na ayon kay Dilima daw ay malinis daw at matibay ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Na kailangan daw talaga harapin niya ito. Di ba mga kababayan? Hindi ito witch hunt. Hindi gaya ng nangyari sa akin. Nagawa-gawang kaso lamang. Nagtanim ng mga ebidensya. Nagtanim ng kaso para makulong ako. Parang ganun yung gusto niyang sabihin mga kababayan. Sabi nga, makakalimutan ko ba ito? Na ako yung ginawan nila ng kaso at nakulong ako. Ngayon, hindi ko ito mapapalampas. Diba mga kababayan? Kaya kayo na po magsabi kung sino ang tunay na magnanakaw dito. Mga kababayan, itong nagsusulong ng para matanggal si Sara Duterte o si Sara Duterte. O ang tunay na layunin nila ay magapi, matanggal ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ang ginawa nila kay Tatay Digong, pinakulong nila. Dinala sa ICC. Parang tinanggalan nila ng karapatan ito. Hindi nila ginalang ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa lang ng kanyang trabaho. Mas matimbang daw ang ICC. The legitimate government na nagsasagawa daw ng pantay na pagtingin ng batas. Totoo ba ito mga kababayan? Tapos sasabihin nila, majority ng mga Pilipino daw ay gusto na magpasakop daw ang Pilipinas sa gobyerno ng ICC. Totoo ba ito mga kababayan? O talagang gawa-gawa lang nila? Kayo nang humusga. Kasi sa survey nila, 57% daw ng mga Pilipino ay pumapabor daw sa ICC. Naniniwala ba kayo mga kababayan? O ito'y isang delusion lang. Ito'y panlilin lang at pandaraya sa mga Pilipino para masabi na itong pagkahuli kay Tatay Digong at
pagkakulong sa ICC ay pinapaboran ng mga Pilipino. Sige nga po mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Isang like po, isang share at isang subscribe. Masaya na po ako. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Sana po si Tatay Digong maging maayos, maging magandang kanyang kalusugan. Ipanalangin po natin na makalampas po sa pagsubok na ito. At isang araw makauwi po siya at makita pa ng mga Pilipino. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.